Okay, done with my grocery. Ngayon pupunta ako ng Asian store at bibili ako ng itatry ko yung adobo seasoning mix kung masarap para hindi na ako maglagay-lagay ng mga sauce. We'll see kung mas masarap sa sauce ko yan. Kasi usually, lagi akong nagtitimpla lamang ng sarili kong sauce. Kaya lamang, tsambahan. Minsan masarap, minsan hindi. Minsan maalat, minsan matamis. Minsan naman sobrang asim, sobrang sobrang alat. So hindi ko maano yung lasa niya. Kaya itatry ko yung adobo seasoning mix sa Asian store. Alam ko meron na ako nun pero hindi ko sure. Ayoko namang magpabalik-balik. So talang dito na lang ako sa labas. At enjoyin ang isang araw na day off na biglaan at hindi man lang sinabi. Ano yun? Hindi man lang napaghandaan ang day off ko. Ayoko talaga nung biglaan. Talagang napapaano ako. Hinaatake ako ng nervyos kapag biglaan. Gusto ko kasi lahat sa buhay ko is pinaghahandaan ko, pinagpaplanuhan ko. Yun nga lamang, pag pinagpaplanuhan ko, ninenervyos pa rin ako. Hindi ko talaga matakasan yan. At minsan, kapag napasobra yung pagpaplano ko, sobrang nervyos ko, hindi ko na itinutuloy. Yes, ganun ako. So, yun na nga, nag-take na ako ng allergy medicine gabi. Diyos kong gangan masama pa rin yung pakiramdam ko. Yung mata ko mostly, yung ilong ko. Kanina gumising na naman akong maga ang mata ko. Hindi ko alam kung nung meron. Winter, yun lang. Pero wala, all year round ang aking allergy. Anyways, 9:13 na. Medyo okay yung temperature ngayon, 24 degree. Ba't ganun? 24 pero sobrang lamig nung nakaraan, 15. Parang mas malamig yung 24 sa 15 na. Dapat nga is, kung tutuusin, mas mainit-init yung 24, di ba? Okay, punta na tayo sa Asian store. Hindi ko alam kung bukas na ngayon. Yun lang bibilin ko yung pang adobo. And then, nakakita ako ng buldak ramen dito sa Food King. Mura lang siya, $4 something. Kaya binili ko na. Yes. At ngayon ay ilalagay ko na lang yung aking adobo sa slow cooker para mas mabilis na habang gumagawa ako ng homework. Yes. Or ng assignment. Or nagbabasa-basa ng aking lecture. Yeah, sana matapos na to para wala ng aking stress. Maganda kasi yung, kasi nabulabog na naman yung aking, alam mo yung daily routine ko. Kasi ngayon daily routine ko is, hindi man nakaka-stress. Papasok ka lang sa trabaho, uuwi, kakain, tutulog, liligo, ganyan. Tapos, balik ulit sa routine, kinabukasan. Ganun yung normal na buhay ko, wala namang problema. Pero ngayon na tatlo-tatlo is na-stress ako. But that's okay, ganun talaga ang buhay. Tingnan natin kung bukas na, pero parang sarado mga Why? Anong meron? Bakit sarado? Anong oras ba nagbubukas tong mga to? Unfortunately, sarado. So, makapanggawa ko ng sarili kong sauce. Dahil sarado ang Asian store. At alam ko, pag bukas yan, gagastos ako, syempre. Pero maigi na rin naiiwas ako sa paggastos. Sobrang init. Taas ang araw. Hindi ko alam, Lord. Alam mo yung nasa isip ko ngayon. Naandito pa rin ako sa Pharmacy Tech. Nag-iisip ako kung mas madali ba siya sa ang tawag dito sa CNA, nurse, patient care tech. Hindi ko alam kung mas madali siya. Wala namang madali dito sa mundo. Puro mahirap. Yun na nga yung sinabi ko kanina, diba? Sobrang hirap. Kaya minsan sobrang pagod ko, sa sobrang inis ko sa buhay. Parang iisip ko tuloy mag-disappear sa lugar na to. Mag-disappear? Saan man ako pupunta? Iniisip ko, punta ako somewhere na yung mura ba? Yung mura ang pamumuhay. Yung kagaya ng Philippines, yun nga lang, corruption is real. Corruption is matindi. Doon ka naman may stress. Mura nga pero yung corruption naman. Pero wag na lang isipin siguro, diba? Pero sa sobrang corrupt, ultimate system is talagang hirap. Ang nakaka-atake doon sa Pilipinas is kapag syempre
ang tawag dito, mamimili ka. Siyempre, basta pag nalaman nila na ikaw ay ganito ganyan, medyo galing sa ganito ganyan, kaya dapat huwag sabihin na galing ka sa ibang bansa para hindi ka taasan. Yun ang problema sa Pinas. Kapag nalaman nila na ikaw ay imported, parang kukurakuting ka din nila, ganun. Yun ang nakaka-stress doon. Pero, kaya naman solusyonan yan. And, pag nalaman din nila na imported ka, tataasan din nila yung tax mo. Yun ang mahirap. Tax sa iyong property, tax sa iyong bahay, kung may bahay ka, yung mga ganun. Or kung bibili ka ng mga kailangan mong bilhin, kagaya ng sakyan or whatever. Pag nalaman nilang imported ka, Diyos ko, ang high value ng price na binibigay nila, grabe. Hindi ibigay sa'yo ng, anong tawag dito? Basta high value yung ibibigay sa'yo, hindi mura. Kaya dun ka may stress. Kaya naisip ko parang wag na lang kaya. Kung sa Thailand naman, yung language nila dun, hindi ko maintindihan. Pero siguro naman nag-i-English sila, di ba? Or sa Japan na lang kaya ako tumira. Pero sa Japan, alam mo, mahal din sa Japan eh. Alam ko parang US din siya. Korea, ganun na rin. Parang America na din siya. Ay, nako. Or pagtiisan ko na lang dito, ganun talaga ang buhay. Ito yung sinasabi ko lang dahil nandito na naman ako sa PMS situation ko. Every month na lang ganito ako. Siyempre, every woman ganyan, di ba? May mga PMS. Wala naman yatang babaeng hindi sinasaltik kapag wala naman yatang babae na hindi nagkakaganito tuwing period nila, di ba? Kaya, hayaan ko na lang, tiisin ko na lang. At least, okay pa rin naman ako dito sa Amerika. Hindi pa naman ako nagugutom. Hindi pa naman ako naghihikahos. Hindi pa naman ako namamatay sa gutom at pagbabayad ng mga bills, di ba? Wala naman ako masyadong binabayarang bills. Well, meron, kotse ko. Yung kagaya, hindi naman siya bills. Expenses siya eh. Pareho lang din yun, di ba? Bills and expenses. Anyways, yun nga. Babayad ako ng gas niya. Tapos babayad ako ng credit card monthly. Tapos nagbabayad ako ng nabili ako ng mga groceries. Siyempre, mahal din naman ng groceries. Pero kaya pa rin naman. Hanggat kaya pa, walang problema. Hindi ako dapat ma-stress sa buhay, di ba? Hanggat kaya ang buhay, go for it. Di ba? Yes, ganun. Hanggat kaya ang buhay, huwag mawawala ng pag-asa. Kaya nandito na ako sa bahay. Tatapusin ko na ito hanggang sa muli. Bye!